laki ng zucchini. Tell you what, I wanna say right now, 'cause I could do the John Hughes kinda or cliche, but either way, I need to say. Sarap! This one is oat. Nandito pala tayo ngayon sa garden and Sunday ngayon, kaya tinitingnan ko kung ano na yung nangyari sa mga plants ko dito sa garden. And nung pumunta ako dito is nakita ko na napakalaki na ng zucchini. So ito yung zucchini natin, hindi ko alam kung nakikita nyo ba yan. Ayan, napakalaki niyan. Ganito siya. Ayan yung ating zucchini. So sobrang laki na niyan, and kapag baby pa siya at maliliit pa yung mga buto niyan, like very young, yung skin niya or yung balat niya is shiny. Kukunin natin ito. Tsaka meron din pala tayong yellow dito. So matagal ko itong kinuha, itong yellow, and I think ito is maano na ito. Hindi na yang. Tingnan nyo, para siyang saging. So yeah. So ngayon, i-harvest natin itong zucchini. What did you make? Ayan guys, sobrang laki ng zucchini. Hala, grabe, sobrang laki ng zucchini. So hindi ito yung first time na hinarvest natin, dahil nakapag-harvest na din ako nitong nakaraan. Pero ayan guys, ito yung ating zucchini. Sobrang laki, parang kalabasa. Alam nyo, kung hindi pa kayo nakakatikim ng zucchini, ang lasa nito is parang yung upo sa atin. Masarap din siya isahog sa sardinas. Igisa mo siya na may karne. Maganda din ito sa sardinas na may udong. Yan, para siyang upo. So tingnan nyo, sobrang laki ng ganito. Yung iba is hindi nila hini-harvest ng ganito dahil nga sobrang laki nito. And kapag magmat na siya is talagang magulang na siya. Pero alam nyo, napakasarap pa rin ito. Gagawa ko pala nito kapag ganitong kalaki is binibake ko siya. Alam nyo, ito yung isa sa pinaka-paborito kong itanim sa garden dahil mabilis lang siyang tumubo. Ganito yung usually ng mga gulay nila dito. This is the best part talaga. Kahit sobrang matrabaho yung garden, pero kapag ganito napakadami mong harvest is talagang napakasaya. Meron naman ako mga German gulay. Syempre, meron din tayong mga Pilipino gulay. Yung ating mga kamatis is ganito na yung itsura. Alam nyo, lumalaki pa yan. Ayan, oh, madaming bunga. Ayan, madami yung bunga. So, tanggalan natin ito ng dahon. Dahil madaming dahon. Sabi nila, kapag ganitong marami ng bunga is tanggalan na siya ng dahon. Ito, tanggalan natin. Ganyan. So, ayan. Marami pa tayong mga kamatis dyan. And, update ko lang pala sa inyo, no? Ito yung ating iba pa na mga kartoffel. Ito siya. Tingnan natin kung meron bang mga unod ito siya. Dahil may oh, wow! Ayan. Ang laki! Hala, may unod na yung may unod na yung ating mga patatas. Kartoffel patatas. So, tabunan natin yan dahil usually ang nag-harvest nito si asawa dahil siya yung nagtanim nito. And, laki! Ang laki. And, ito pala yung aking mga mani. And, ayan, marami tayong mga sitaw. So, yung sitaw natin, ganito na yung itsura. Wala pa ako nakikita ng mga bulaklak niyan. Pero, super happy ako dahil maganda yung itsura. And, dito pa yung ibang mga kamatis. Nandito sa ilalim. Tingnan nyo yan, oh. Ang ganda, oh. Ooh. Mahinog ito mga August katapusan siguro. Hala, ang laki ng kamatis. Hybrid siguro ito ng mga kamatis. Oh my God! Sobrang laki! Ngayon lang ako naka-experience ng ganitong sobrang init dito sa Germany. Meron din pala tayong mga muroben dito. Ayan, oh. Pero hindi pa ako nakapag-harvest dito. So, hahayaan ko lang muna ito dahil late ko yung itinanim. So, late ko din yang i-harvest. Atin naman mga kangkong, guys. Oh, update sa ating kangkong. Pwede na natin yang i-harvest soon. Alam nyo, mas matagal ko to siyang itinanim. Pero, hindi siya talaga nag-survive yung iba. And, ang tagal niyang tumubo. So, hinihintay ko talaga siya na lumaki. Itong mga nasa harap, maganda yung tubo nila. Ayan, pwede na itong gulayan. Ayan, sobrang daming kamatis din. Meron tayong sangig. Meron ng mga bulaklak ng mga sangig. And, ito yung ating tinanim ko yan. Parang late ko itong tinanim na mga sweet potato. Malaki na din pala yung ating alubati. Pwede na itong panggulay. Yung aming swimming pool pala, 'di ba, kami ng swimming pool noong nakaraan. So, mga more than 1 week namin hindi siya ginamit yung swimming pool. So, ngayon, tinapon namin yung tubig, like 1,000 liters na tubig, tinapon namin siya, tapos
anuhan na naman namin ng bagong tubig dahil more than 1 week hindi namin siya ginamit, tapos open lang siya. Madumi and madaming mga insekto and mga madumi nga siya. So ngayon papalitan namin ng bagong tubig dahil mag-swimming na naman kami. Guys, pumasok pala ako sa loob dahil magbukas ako ng watermelon. Tamang-tama. Nakabili ako ng watermelon kahapon. So, syempre, magbabad kami ngayon sa labas. Tamang-tama na meron tayong watermelon na pang kinakain-kain ba habang nagbababad tayo sa tubig. So, maganda ito kain-kainin. Ishmak, what's your melon? Yeah? So, ayan. Nakainit kasi sa labas ngayon. Kommst du kurz rein? Komm noch rein, Schatzi. Sana masarap itong ating watermelon. Yung ano pala, yung tubig pala namin is, inano ni asawa ng mainit na tubig daw. Para medyo cool kasi, medyo hindi masyadong kuan ba. Talagang init na init. White seeds. So. White seeds. I don't know. It looks like it just red, but the seeds is still not ripe. Pero let's see. Ay nako, ganito. Pink normally it's not sweet. Oh. What? Good. Weiß ich nicht. Here, alam nyo, iba talaga yung watermelon sa atin sa Pilipinas. Dahil napakadami nating, sa Pilipinas, napakadami nating sun. Dito, hindi ko alam kung saan galing itong kanilang watermelon. Hindi, siguro ito nasisinaga ng maraming araw. Papa, comment. Ja, süß. Okay naman siya. Matamis naman. Pero iba talaga yung watermelon sa atin. Napakasarap talaga yung watermelon sa atin. Kaya kapag winter dito sa Germany, hindi ako bumibili ng watermelon. Lalo na yung mga pinya dito, guys. Ay, naku. Just wait. Lalo na yung mga pinya dito. Ay, naku, hindi masarap. Ibang-iba yung pinya sa atin. Napakasarap yung pinya sa atin. Kaya hindi ako bumibili ng mga fresh na pinya dito. Diba sa atin yung binibenta sa sidewalk na mga pinya na ini-slice na napakasarap. Dito, hindi mo talaga yung magtitikman. Matamis pala siya. So, ito na guys. Yung kalahati lang pala yung inano ko, in-slice ko. Dahil mamaya mag-grilling din tayo. So, tamang-tama din yung watermelon sa ating grilling. Guys, alam nyo, alas 5 na ngayon ng hapon dito sa amin. And hindi na ako nakapag-video kanina dahil na-busy ako nag-edit ng video and si asawa is nagluto. So, nag-grill kami ngayon. Ha? What? Was ist Luto? Luto! Was ist Luto? Cooking! Yan si asawa. Wala yang Tagalog or ako kasi is Bisaya. So, kapag nagsasalita ako dito sa inyo, hindi yan siya nakakaintindi. Kukuha pala ako ng towel dahil tingnan nyo yung aking hugason. Mamaya na yan. Dahil sabi ni anak, kami daw lahat mag-swimming. O, demanding si anak. Nag-demand na kami lahat. Yung papa niya, sabi, magawa ng garden house. Pero sabi ni anak, kami daw lahat mag-swimming. So, magpalit muna ako ng damit. Magsiswimming tayo. So, guys, ang bilis nakapagpalit. So, maglagay lang ako ng sunscreen. At nandun na si anak at si asawa. So, ayan. Labas na tayo. Siri, the blood here. Yung aso namin, gusto niyang lumabas. Kaso, ito siya is nagagala. Ito siya kapag lumabas. Ethan! Oh, nice! Hala! Fresh talaga yung tubig. Oh, nice! Es
seid ihr nicht fit in den Pool? Mama will get inside. Mama's feet is clean already. Ah! Cold, warm, cold. Ambition, cold. Ambition, cold. Nish ba? Bakit ang lamig? May laruan pa si Ethan dito. Anak, why did you bring your big toy here? Oh, ang lamig. Shots, it's warm. Ay, it's cold. Why, it's kaput. Soll ich die Schirm noch umstellen, damit du nicht in der Sonne bist? Wala. Hey, nicht auf Menschen! Sorry. Nicht Ethan safe. Sorry. Ist nicht bei Menschen? Guck mal, die ist schon kaputt. Ja, hat Ethan schon kaputt gemacht. Du bist schon voll auf Aufnehmen. It's so cold, Jets. Grabe itong swimming na ito, malamig. Nag-change na pala ako dahil sobrang lamig na lamig ako dahil yung tubig is 27 degrees yung tubig. Tingnan nyo naman yung dalawa, oh. Hindi pa din natapos. Naku, ang lamig. Ano na pala ngayon? Is 6:19 ng gabi. Ayan, magsiswimming pa yan sila pero matatapos na yan sila dahil mag-walking kami ngayon sa aming aso. Tingnan nyo guys, pakita ko pala sa inyo yung aming paano pangalan nito? Hydrangea? Hydrangea? And sobrang ganda nito guys. Ito is tanim pa ng dating may-ari. So parang pamana na sa amin, sa amin. So itong garden is may mga tanim, may mga bulaklak. So isa itong hydrangea na ito na sobrang dami. So hindi ko na kailangan magtanim and gusto ko nga siya na i-spread, ipakatag siya doon sa aking garden na magtanim din ng ganito. Ang daming ibon. Ipakatag siya sa aking garden. Tingnan nyo naman, sobrang ganda. And ito siya is nakhaltig. Matagal siyang masira. So, tumatagal siya na bulaklak. Hindi madaling ma-wither ba. So, napakaganda nito. Oh, may shiblumen. Tingnan nyo guys. Oh, yung ano niya is, kuha tayo ng isa. Tingnan nyo yan. Ayan. Yung isang bulaklak. Ganito yung itsura. Ano ba yan? Uy. Di makita. Oh, ayan yung itsura. Ang ganda, 'di ba? 4 petals lang siya. Pero ayan, sobrang dami. Sobrang dami na 4 petals. Hi, Nish! Why? Don't make me wet. I'm already so cold. I just wanted a little bit action in your video. Action. Nish, water to mama. That's the flowers. Very Or good. the car. Is there Nish cold? Are you not cold? Yeah, it's cold. So, pakita ko sa inyo yung mga natitira namin na akala ko wala nang ano dito. Anong pangalan niya? Hala, shots! Is still have a lot shots! Ito pala is red currant. Pakita ko sa inyo. Akala ko wala na siyang mga bunga. Pero ayan, meron pang mga iilan na mga bunga. And dahil sa sobrang hinog na niya, ito siya is nag-dry. Ayan siya guys, nag-dry siya. Ang sarap siguro nito gawing candy. Parang dried candy. Tingnan nyo, oh, ganyan siya yung itsura niya kapag mag-dried. And tingnan nyo yan, oh. Ang dami pa palang bunga. And nagulat ako, ang dami sa ilalim. Tingnan nyo yan guys. Akala ko talaga wala na. Sobrang dami dito sa ilalim. Dahil hindi ko na-harvest noong nakaraan. And tingnan nyo, ang dami dyan sa loob. Ayan, oh. Ayan, ang dami dyan sa loob. Akala ko wala ng bunga. Ang dami pa pala. Ito, oh. Ayan, pulang-pula. Tingnan natin dito kung meron pa bang yung mga itim. Ito. Ito guys, oh. Ito yung mga itim. Black currant. Hindi ko siya hinarvest dahil I don't like it. Hindi ko siya bet. Mas gusto ko yung maitim. No, mas gusto ko yung pula. So, yung black, hinahayaan ko lang siya na masira. Ayan guys, oh. Diba? Sira na. Pasira na yan siya. Mas masarap yung pula. Tingnan nyo, oh. Oh, sobrang hinog na nga ito siya. Ito dito is, ang daming black. Ang dami. Ayan, yung iba is nasira na.
So, tapos na. Nakabihis na si anak at si asawa. Ayan na din si Siri. Ayan yung chlorine na ilalagay natin dito sa swimming pool para hindi yan siya anuhan ng mga molds ang swimming pool. Yan daw yung reason. Oh, drive! Quit being overthinking about everything. Give it up, tell you what I wanna say right now. 'Cause I could do the John Hughes kind of cliche. Every hapon talaga kami nag-walking. Dahil meron kaming maliit na aso. Napakaganda kasi dito maglakad-lakad talaga. Kapag hapon, katulad nito, magandang hindi na masyadong mainit. And malamig yung hangin. Kakaiba talaga dito sa Germany dahil kapag maglalakad ka ng ganito, halos wala ka tao makita. Halos wala kang tao na makikita. Yung mga kapitbahay ko ni minsan ko lang makikita nito. Guys, tingnan nyo yung mga blackberries. Ang dami ng hinog. Tingnan nyo yan. Ayan, Can oh. I get it now? Yeah. Ayan pa siya. So, oh, here. Yan, paborito yan ni Ethan. Sobrang sarap nito. At ito yung paborito namin na kinukuha na wild. Ang damis. Sarap daw, sabi ni Ethan. Sarap. Yan guys, oh. Ang sarap nito. Andun pa sa taas siya. Pero hindi na naaabot. Andito pa. Oh, ang daming bunga. Daming hinog na pala, oh. Guys, ayan. Ganito dito, bongga kapag fruit season dahil ang dami. Kaya, sobrang dami doon sa taas, oh. Hindi na naaabot. Ganito kabongga dito kapag fruit season dahil sobrang daming mga ganitong mga prutas, and itong mga prutas na ito dito ko lang talaga ito natitikman. So after ng cherry season at saka strawberry season, ngayon is blackberry season na naman. Pagkatapos naman ng blackberry season is plums soon. Malalaki na yung mga plums, and pagkatapos naman ng mga plums, anak, Hide. Ethan! Traktor. Dito talaga is maraming tractor. So yun nga yung sabi ko, after ng plum season is, ano na ba? So medyo magkasabay yung plum season at saka itong ganitong mga blackberry season. Pagkatapos niyan is papunta na sa spring, ay papunta na sa autumn. So start na mag-harvest ng mga kamatis like that. Pero kapag magsimula na yung autumn season is mushroom season na naman. Hindi kasi ako nag-a-upload sa YouTube noong nakaraang taon, but sobrang dami kung follower ko kayo sa YouTube, sa Facebook, doon sa Blue Up. Sobrang dami kong mushroom na na-harvest noong nakaraang taon, and alam niyo yung mushroom na na-harvest natin or na-harvest ko is yung mga Steinpilze. Grabe, oh, sobrang ganda. Wow! Kanina pa talaga wala akong nakita. Buti na lang pumunta ako dito. Ayan, oh. So, ito yung nakuha natin, guys. Isang malaki. Tapos, dalawang maliit. Ayan. Ethan, show me to Papa. Daming mga mushroom, guys. And alam nyo, yun pang mga mahal na mushroom. So, sayang nga lang at hindi ako nag-focus sa aking YouTube last year. But this year, try kong i-share sa inyo, try ko na manguha tayo ng maraming mushroom and i-upload ko dito sa YouTube para i-share ko din sa inyo na napakasarap ng mushroom season din. After ng mushroom season is yan na yung apple season. Ano pa pala? Meron pa palang pear season. After yan siya ng plum tsaka blackberry. Wala, ang dami nila dito. Red currant. Wasin. The blackberry there. Oh. What? Guys, lahat ng nakikita nyo dito, itong hanggang doon sa dulo, hindi sa amin yan. So, sa farmer sa mga kapitbahay namin dito na farmer,
ito is may mga tanim sila ng corn. Before sila nagtanim nitong mga mais is may mga wheat muna sila na itanim or yung mga trigo. But on the other side, kung nakikita nyo, meron ng brown. Yan is yung mga ano na, ready to harvest na ng mga wheat. So itong corn is malalaki na pero wala pa siyang mga bunga. So napakalaking field nito and napakaganda. Itong place na ito yung paborito ko talaga dito dahil napakaganda ng place. And makikita mo doon sa dulo, may mga bahay doon. Parang nasa libro ba? Parang nasa movie lang. May mga bahay doon. Mayroong windmill doon sa pinakadulo. May bundok doon. Yeah. Guys, sobrang dami namin nakita dito ng mga blackberry. Talagang yung blackberry is nagsisimula na talaga siya na mamunga. And mahinog pala. Marami na talaga siyang bunga pero nagsisimula na siyang mahinog. And this year, I think napakadaming blackberry this year. Sobrang dami niyan. Ngayon oh. Wala akong lagayan na dala. Pero i-harvest ko na talaga ito dahil ang harap nito. Masira lang ito siya kapag hindi natin i-harvest. Ang sarap. Grabe, ang sarap. Grabe, ang sarap niya. Yeah. Shots, it's more sweeter, Shots. It's really sweet. Grabe, ang sarap. You can even spitze Was ist die Spitze? Achso, the Spitze. thorns of the... Ang sarap niya, guys. Grabe. Ang tamis. Yan yung pinakamaganda kapag blackberry na wild. Dahil sobrang tamis niya. Come, anak, oh. Salat, anak. What? Salat. Nice. Glice. Here, more. Paborito ito ni Ethan. Gustong gusto niya yung kainin. Was ist Spitze nochmal? Git nix. So there's what's mal anak? May buto. May buto sa kanyang ngipin. Yummy? Guys, akala ko wala na. So binalikan ko siya. Ang dami pa pala niya. Na hindi na-harvest ni asawa, hindi nakuha ni asawa. So, ayun, kinuha ko. Sayang kasi kapag iwanan, kainin lang yan ng mga insekto. Kaya, mga ibon. Ano pala yung araw? Ang oras dito is 7:30. 7:30 ng gabi. Yung part na hinarvestan ni asawa, hindi pala niya tinignan lahat. Sobrang dami pa nang naiwan. Ayan, sayang naman ito kapag hindi natin ito ma-harvest dahil ano lang ni siya, ma-dry lang ni siya. Sarap. 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 So, jetzt? Nicht mehr. It's empty also. Guys, ito naman yung kabilang part ng field ng aming kapitbahay na farmer. And ito siya is malapit na siyang ma-harvest. Hala! Natanggal ang ligid ng... Tanggal na ang ligid. Sabi mo, sinsurok. Balik tayo dito. Sobrang itim ko naman. Uy, grabe talaga yung araw. So, ganito yung itsura ni guys. So, hindi ko na ipakita sa inyo yung wheat or trigo dahil sa kabilang bahagi yun. So, next time kapag dadaan tayo doon sa kabilang bahagi is papakita ko sa inyo yung trigo. Pero, ito muna. So, this one is oatmeal. Ito, malaking bahagi yan siya. Pero, para sa mga farmer dito, hindi talaga siya karamihan. Kaya ito siya, kapag ma-harvest ito, is papakain lang ito sa mga alaga ng mga farmer dito. Like, kung naririnig nyo, dyan sa likod is maraming baka yung aming kapitbahay. Talagang malapit na malapit sa amin. Like, bahay namin din sa sunod na kapitbahay is sa kanila itong field na ito. Kung naririnig nyo, yun yung baka nila ang ingay. And ayan, may tanim sila dito na ito is oats, tapos yung kabila naman doon sa dulo, yan yung corn. Nakita ko pala yung screw. Yeah. Ayan, taod na ni asawa. Bakit kaya sobrang bilis niyang matanggal? How many times na ito na natatanggal? So,
Langsam Shatsi. Mabuti at hindi pa mahaba yung aming nalakaran. So, nakita ko lang sa kalsada yung screw. Malinis naman yung kalsada. So, mabilis kong nakita yung screw. Nasa gilid lang pala dahil nag-ano yan siya. Nag-driving yan siya doon sa gilid. Maayo ang paminsar niya anak ba kay kahit hindi nag-bike-bike, kumakanta-kanta siya. Pero alam nyo, super sleepy na yan dahil ngayon hindi yan siya natulog. Tapos, nag-swimming pa. So, mag-iiyak na yan siya. Nandito na pala kami again sa bahay. Nakauwi na pala kami. Ngayon, sabi ng asawa, tatakpan daw namin yung tubig. We will close the water. Tatakpan daw namin yung tubig. Ay, yung swimming pool. Come inside, Siri. Come inside. Come here inside. Come here inside, Chanel. Come inside. Come inside. Chanel, come. Do you open? Yeah, we will put it there in the... Yeah. Yeah. Asawa is thinking and worried na yung binili niya is sobrang malaki daw. We will see. How to close this? Ist nicht, ich kann nicht zumachen. Soll ich schon fast? Nein, ich bin like that always. I'm panic always. I'm always in panic. Oh. I-open natin ito siya so we will see kung malaki ba ito siya. Hopefully, tama lang. Dahil kailangan talaga ng tabon yung ating itong ating swimming pool. Dahil hindi pwede na palagi tayong maglagay ng tubig. 200 liter yan siya. 2,000 liter. Hindi pwede na. Araw-araw, every time mag-swimming tayo is maglagay tayo ng tubig. So, tabunan natin siya. Iba kasing brand ito na pang cover kaysa nitong binili namin. Oy, sobrang laki. Ay, goodness. Was out your melon clicky? Look so big. It's really big. Yeah, it's really big. Na, vielleicht passt das trotzdem. Ich soll das so klein machen. Und draußen, look at that in. Ano? Draußen. Ja, du hast die zum... It's not trampoline water. Tingnan nyo, ang liit ng It's the lagayan cover, Ethan. It's cover. yung bata. Was? Dito muna tayo sa office at si Ethan is nag-iiyak. Iniwan ko siya sa kanyang papa. Yung papa niya is nag-ano pa kung paano niya ibabalik yung binili namin na pang cover sa motor swimming pool na sobrang laki. So, ang oras pala ngayon is it's already 7:40. So, i-prepare ko na din yan si Ethan ngayon na para matulog ba or else papakainin ko muna yun siya. Bibigyan ko ng bread. And pagkatapos i-prepare ko yan siya na matulog dahil katulugon na kayo na siya. And kapag, alam nyo naman, kapag katulugon na yan siya, para yan siyang hubog. Super active and of course, like other batas, nag-iiyak yan siya. So, anyways, guys, wala naman kayo masyadong ganap ngayong araw na ito dahil ganyan lang naman kami dito. Oy, dahil simple lang yung buhay namin dito. Like, slow living, no pressure. So, anyways, bukas is kindergarten na ni anak. Yan lang muna for today's video. If you still don't subscribe, please subscribe to our channel and mag-comment na din kayo kung ano yung gusto nyo and request nyo and mga tanong nyo. Mag-comment na din kayo sa comment section. And if you like this video, please give it a thumbs up and i-share nyo na din. Dahil palagi na tayo mag-upload dito sa YouTube dahil mas gusto ko dito dahil marami akong naiichika sa inyo and marami pa akong gustong ichika sa inyo in our next video. So guys, bye muna for today's video and we'll see us again in our next vlog. Ingat kayong lahat and God bless!